Ang nakaraan, hindi inasahan ni Jasmine na sa kanyang paglabas sa opisina ay mayroong mga armadong lalaki ang kumuha sa kanya at isinakay sa isang van. Gusto man itong makawala ngunit mahigpit na pagkahawak ng mga ito sa kanya. Wala siyang idea kung sino ang may pakanan nito sa kanya. Samantalang hindi naman inasahan ni Dave na masaksihan nito ang pangyayari matapos kasi nitong makipag-usap kay Jessie, ang assistant nitong si Jasmine, para sa agreement contract ng kumpanya. Paglabas nito ay kitang-kita niya ang mga lalaki habang nakamask ang mga ito at pinisnakay itong si Jasmine sa loob. Kaya naman agad niya itong sinundan habang tinatawagan ang kanyang boss. "Boss, masamang balita." "Ano yun, Dave?" "Yung asawa niyo, may dumukot sa kanya. Heto nga at sinusundan ko sila." "Dave, makinig ka. Siguraduhin mong masundan mo ang lahat. At tawagan mo ako kapag nandun ka na. Akong bahala sa mga yan. Tatawag ko ng pulis." "Sige boss, susundan ko sila." Hindi naman napatumpik-tumpik pa itong si Justin. Tinawagan niya ang mga kapulisan tungkol sa pagdukot sa kanyang asawa. Samantalang nakating naman ang mga armadong lalaki sa isang lumang warehouse. Naroon kasi naghintay ang kanilang boss. "Madam, nandito na siya. Baka naman pwede namin siyang maarbor." Tumahimik kayo. Binabayaran ko kayo para madala ang babaeng pakialamera dito sa harapan ko. Pero huwag kayong mag-alala. Matapos ko siyang pahirapan, ibibigay ko sa inyo. Tanggalin nyo ang nakapiring sa kanyang mga mata para makita niya kung sino ako. Estela? Hayop ka? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka talaga mapagkatiwalaan. Ninakaw mo na nga ang alahas ng mami ko. At ngayon, ako na naman? Pagbabayaran mo itong ginagawa mo sa akin. Clap, clap, clap. Paano ko pagbabayaran ang lahat ng ito kung ikaw mismo ay hindi na makalabas pa ng buhay sa warehouse na ito? Estela, ano bang kasalanan ko sa iyo ha? Ikaw, kasi masyado kang pakialamera. Sinira mo ang mga plano ko. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa Mami Janet mo. Namatay. Paano ba naman kasi? Ininom nito ang laso na binigay ko sa kanya. Ayaw ko sana pero mapilit ang mami mo. Kaya wala na akong magagawa pa. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw ang may plano ng lahat ng ito. Sinira mo ang pamilya ko. Pagbabayaran mo ito, Estela. Biglang sinampal na Stella itong si Jasmine. Alam mo, nakakaawa kayo mag-ama. Sa oras na mailipat sa pangalan ko ang kumpanya nyo, ang daddy mo sa basurahan na ito pupulutin. "Hello? Dave, nasaan na kayo?" "Nakalis na kami, boss." "O boss, nandito kami sa may Facundo Street sa isang abandonadong warehouse. Nandito sila sa loob ng warehouse. Bilisan nyo bago pamuli ang lahat." Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na rin itong si Justin. Agad nilang pinasok ang naturang warehouse na may kaukulang pag-iingat. "Mga pulis to, itaas yung mga kamay nyo." "Boss, anong gagawin natin?" Anong gagawin natin? Di lumaban tayo. Biglang nagpuputok ang mga armadong lalaki dahilan para magtago ang mga pulis. Pero hindi napatalo ang mga pulis. Nagpaulan din sila ng bala at ilan sa mga kalaban ang natamaan. Oh, anong ginagawa nyo? Lumaban kayo. Ipakita nyo yan tapang ninyo. "Pero boss, masyalos ng marami eh." Ano ba naman kayo? Puro kayo inutil? Binabayaran ko kayo para sa trabahong ito ha. Akin na yan si Jasmine. Ako na ang hawak sa kanya. Paano ba yan, Jasmine? Damay-damay na tayo dito. Matira-matibay. Sige, subukan niyong gumawa ng hakbang. Sisiguraduhin kong hindi na siya uwi pa ng buhay. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagkaroon na nga ng lakas na loob itong sa Jasmine para makawala mula sa bahaeng iyon. Samantalang, nagpaputok naman ang mga pulis. "Jasmine, bilisan mo!" Justin! Mabuti na lang at nakita niyo ako. Magpasalamat tayo kay Dave dahil siya ang nagturo sa akin kung saan ka naroon. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi mo pagkatiwalaan yung madrasta mo. Hindi lang yun, Justin. Siya nga ang may pakana. Kung bakit nawala si Mami, mapubulok siya talaga sa kulungan. Ikaw,
Itaas mo yung kamay mo! Estela, ikaw ay magkarapatang manahimik o magsawalang kibo na lamang. Ano mang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa kumang ito. Ikaw ay meron din karapatan kumuha ng abogado mo. O pili ka ng abogado. Ito ay pagkakaloob sa iyo. Naunawaan mo ba? Naging matagumpay ang pag-rescue nito sa buhay ni Jasmine. Samantalang labis naman ang galit nitong si Mr. Andrew Blake dahil sa ginawa ni Stella sa kanyang pamilya. Justin, sorry kung hindi ako nakinig sa inyo. Nagpadala ako sa bukso ng damdamin ko. Dad, nangyari na ito. Pero sana may natutunan tayo sa pangyayaring ito. Jasmine, huwag kang mag-alala. Napag-isip-isip ko na hindi ko na pakialaman pa ang buhay mo kung sino man ang totoo mong mahal. Justin, ipagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Sana kahit anong mangyari ay protektahan mo siya. Maliwanag ba? Don't worry Mr. Blake. I'll do my best para magampanan ko ang responsibilidad para sa anak mo. Kahit ano pa mang patatakwil na gagawin ni Mr. Blake ay lulutang pa rin ang katotohanan bilang ama sa kanyang anak. Kaya mula noon ay sumang-ayon na itong si Mr. Blake sa napagkasunduan ng dalawa. Boss, tumawag na si mami mo. Nasa airport na daw siya ngayon. Sige Dave, kung okay lang sa'yo, ikaw naman ang susundo kay mami habang kami naman ay ni Jasmine ay maghintay sa kanya sa mansyon. Pero boss, baka naman magalit siya sa akin dahil hindi ikaw yung sumundo sa kanya. Dave, gusto ko siyang surpresahin, lalo na sa relasyon namin dalawa ni Jasmine. Umalis na lamang itong si Dave gamit nito ang sakyan ni Justin. Mr. Dave, bakit ikaw ang sumundo sa akin? Nasaan ang anak ko? Saan ba siya napunta? Ipaglalaban kaya ng tuluyan na Justin ang kanilang pagmamahalan o hanggang dito na lamang sila. Mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang susunod pang eksena sa ating part 5. Abangan!